Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Ano nga ba ang NGO o non-governmental organization ayon sa konstitusyon o saligang batas ng Republika ng Pilipinas? Ano ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga NGOs at mga katulad na organisasyon sa ilalim ng civil society organizations sa pagpapaunlad ng isang lokalidad o ng buong bansa? Ang NGO o non-governmental organization ay kabilang sa mga nangungunang organisasyon sa ilalim ng civil society organizations na isang non-stock non-profit organization na tumutulong sa pagpapabuti at pagpapaunlad ng isang bayan o lalawigan o ng buong bansa. Sa ating 1987 Constitution, Section 23, Article 2 ay malinaw na inihahayag sa ilalim ng Declaration of Principles and State Policies na ang pakikilahok ng mga non-governmental o community-based at iba pang sectoral organizations ay dapat himukin ng Estado o ng pamahalaan sa ikauunlad ng bansa. Katulad ng iba pang organisasyon, gaya ng People's Organization, Indigenous People's Organization, Civic Organization, Cooperative, Social Movement, Professional Group, Business Group at People's Council, ang NGO ay katuwang ng bawat LGU o Local Government Unit sa pamamagitan ng recognition o accreditation ng sanggunian sa pagtataguyod ng mga serbisyo publiko para sa pangkabuhayan, pang-agrikultura, pang-industrialisasyon, pangkalikasan at ugnayang panlipunan ng voluntaryo o walang hinihinging kabayaran. Pakinggan natin ang isang panayam sa isang NGO peacekeeping organizer na voluntaryo at aktibong nakilahok sa lungsod ng San Fernando sa lalawigan ng La Union noong panahon ng COVID-19 pandemic, taong 2020. Alamin din natin ang iba pang serbisyo publiko na ginampanan ng kanyang organisasyon bago pa man naganap ang naturang pandemya na tumagal ng mahigit isang taon. Mahalaga po na tayo ay tumulong sa ating lungsod para maiwasan natin yung mas malalang epekto ng pandemic na ito. Kailangan natin yung voluntaryo partisipasyon ng mga mamamayan, lalo-lalo na yung mga nasa private sector. Ang aming grupo ay nabibilang sa NGO, isang private sector na mayroong dedication para tumulong sa ating lungsod, sa ating komunidad na walang bayad. Dahil doon, meron kaming matibay na commitment and dedication na tumulong sa abot ng aming mga makakaya. Pakilahok tayo sa ating mga local government, magboluntaryo tayo sapagkat napaka-importante na magkatulong-tulong ang local government at ang ating community para mapagaang natin yung impact nitong pandemic.
handa kami na tumulong sa abot ng aming makakaya. Kaya salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik din po sa aming faith-based NGO at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na kami po ay naka-memorandum of agreement, naka-partnership program. Nagpapasalamat din po kami sa kanilang lahat sa pagtitiwala nila sa aming pagsiservisyo. Bago at ayusin ang mga dapat ayusin. Dapat maging tungkulin bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ang pagbabago patungo sa pag-asenso. Magsikap na mabuti at nang guminhawa tayo. Ipagmalaki natin sa mundo at ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago. Tangkilikin ang sariling atin at tama na ugaliin kaysa sa iba sa atin ang unahin. Panahon na sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Ialay o ihandog natin sa bayan. Ilang ulit na napatunayan ng Pilipino ang husay, lakas, kagandahan ng talento. Handang makipagpaligsahan kahit anong oras. Ang bagong Pilipino, Naway dumami pa ang iba't ibang organisasyong di pampamahalaan o non-governmental, ang mga salig pamayanan o community-based, at mga sectoral groups na magtataguyod ng kagalingan, kaayusan, kapayapaan, at kaunlaran ng ating bansang Pilipinas. Mabuhay ang mga bagong Pilipino, sa Diyos ang lahat ng kapurihan.